Ang katanungan ko lang po, tungkol kay Naaman sa panahon ni Eliseo. Sapagkat si Naaman po ay isang Leproso. isang may sakit na leprosaryo. Opo. At siya ay hindi isang Israelita. Siya siyang pagano. At ito ay nabanggit din sa Bagong Tipan. Ang pinagtataka ko dito, bakit siya pinagaling ngayon, siya siyang pagano? Sumasamba siya sa Diyos-Diyosan. Basahin po natin. Sa Lucas 4, kapatid na rin. At maraming ketongin sa Israel ng panahon ni Eliseo na propeta. At sino man sa kanila'y hindi nilinis, kundi lamang si Naaman na Siro. Ayun. Taga Syria po yun Siro. Ang tanong nyo, bakit siya pinagaling? Kasi Ngayong isa siyang pagano. sabi po kasi ng Diyos ganito, sa Roma, kapatid namin, maaawa ko. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahabagan. Ayun. Karapatan po ng Diyos na maawa kung sino gusto niyang kaawaan. At karapatan niyang mahabag kung sino gusto niyang kahabagan. At hindi po totoo ang paniwala ng iba na noong araw ang mahal lang ng Diyos yung Israelita, no? Bagaman po mahal ng Diyos yung bansang Israel, kahit po ang isang tao hindi Israelita, pagka sila'y nasama sa Israel, nasasakop na po yun ang pagkukupkup ng Diyos pag nagkaroon sila ng kaugnayan sa Israelita. Pakinggan nyo sa Deuteronomio o sa Levitico, Deuteronomio na lang. Kapitulo 5. Na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Ayun. Kaya po, kahit hindi ka Israelita, pag nakaugnay ka ng Israel, kasama ka na rin doon sa pagkukupkup at sa batas ng Diyos. Si Propeta Eliseo po, Israelita. Nakarating siya sa Syria. Nakita niya si Naaman, na repentant naman, nagsisisi at mayroon diwang makadiyos. Kaya nasako po ng pagpapagaling si Naamang taga Siro.